Diyos pala ay meron din mga hinahanap. Meron din siyang hinahanap. Tayo po bilang tao, ang dami nating hinahanap. Amen? Amen. Sino din yung walang hinahanap? Yung mga bata, maliliit, may hinahanap. Naghahanap sila ng laruan. Pagka lumalaki, may hinahanap pa rin. Pag nagbibinatan talaga, may hinahanap. Amen? Naghahanap ng boyfriend, girlfriend. Pagka nagkapamilya, lalo maraming hinahanap. Lahat tayo maraming hinahanap. Amen? Marami tayong basic needs. Ang Diyos din ay may mga hinahanap. Amen? At hindi siya naghahanap ng ginto, hindi siya naghahanap ng pila, hindi siya naghahanap ng magagandang anghel. Tampak na siya ng anghel. At dito po sa ating topic, kaya may apat po tayong tatalakayang hinahanap ng Diyos. Ano? Number 1 na dyan yung dalos, yung nawawala. Number 2 yung worshiper o yung mananamba ng Panginoon. At pangatlo na ating matatalakay ay yung mag-i-intercede o mamamagitan sa panalangin para sa iba. At ang huli ay yung naghahanap ang Diyos na tapat. Amen? Hanap siya ng tapat o faithful. So dito po sa ating versikulo, sabi po doon, God is seeking the lost. Ito yung muna. At ang verse natin, for the Son of Man came to seek and save the lost. So narito po yung patunay na may hinahanap ang Diyos. At number 1, nakita niyo naman, saan sa Bible una naghanap ang Diyos? From Genesis. Amen? Sige, Eva at Adan ay gumawa ng kasalanan, nagkasala. So, doon po nagsimula. Nung nagkasala si Eva at Adan, lipat natin. Ganyan yan. But the Lord God called to the man, Adam, where are you? Okay? Walang nagkasala si Eva at Adan, nagkaroon na ng hanapan. Hello? Nagkaroon, dito yung kauna-una ang tagu-taguan. Di ba? May bata tayo, may tagu-taguan. Si Eva at Adan ang pasimuno ng tagu-taguan. Di ba? Because of sin and shame. When there is sin, there is shame. There is guilt. At di lang yun, there is separation. God. Tunay. Amen? Hiwalay sila. At sa pagkahiwalay nila, yung Diyos na na-enjoy nila, naka-close nila, tinataguan na nila. At sa mundo na mga pinagtataguan, ay topic ng God. Hello? Amen. Amen. Hindi politics, hindi artista, hindi science. Ang number 1 inaayawan ng tao sa labas, ang topic about God. At tayo, number 1 din nilang pinagtataguan. Mula noon hanggang ngayon, pinagtataguan ng tao ang God because of sin. So, God, sabi ng Panginoon, Adam, where are you? Amen? Where are you? Why? Nagsimulang malos ang tao mula sa Garden of Eden. So, niwala sa Panginoon. Sige po, next. So, the lost son, no? At ito nilalarawan sa New Testament yung nawawalang anak, na prodigal son. Di ba? So, tayo naman lahat, bago maging worshiper, tayo mga lost din. Mga wala rin naman tayo. Sino dito yung nagtatago pag dumadating yung pastor o yung nag-invite, bago na convert, nagtatago, nakararas magtago. Taas ang kamay. Sabi ni Bebo, tumatalong pa daw siya sa kabilang bintana. Amen? Pagdating na si Pastor Ricky. Di ba? May karanasan ako na ang daming tao doon sa waiting shed. At plano ko mag-share. Plano pa na mag-share. Nung lalapit ako, yung 15, naging 5. Nung dudukutin yung Bible, naging 2 na lang. At ang sabi ng 2, Pastor, may lakad nga pala kami. Wala na natira sa 15. Di ba? Ganun katindi. Ganun katindi magtago ang tao pagdating sa Diyos. Kaya mas mahirap nga po, mas madali pong kitain ng 1,000
Isa makaakay na isang tao sa Panginoon. Amen? You can gain 1,000 today, money, than to gain one soul today. Hindi ho ganun kadali. Kasi pinaakay mo na, nakatago pa, tumatalon pa, nawawala pa. At yung ba'y nahuli mo ni isda, tumalon pa sa bangka ng country. At lumipat sa amin ng bangka sa ng church. So, God is seeking the lost. Like the lost son, hinahanap ng ama, the lost sheep, sabi doon, so hinahanap ng ama yung kanyang anak. Di po ba? Hindi para buntalin, bugbugin, kundi yakapin. Di po ba? So ganun tayo. Nung tayo dating mga wala, at tayo pinasumpungan ng Panginoon. We are once was lost, but now we are found. Amen? Nasumpungan. I once was lost, but now I am found. Praise God. Like a sheep, like a lost son, like a lost sheep. Ganun tayo. Pero nasumpungan tayo ng Panginoon sa kanyang biyaya at pag-ibig. Hindi para bubugin, kundi kalingain ang ating Ama. At bilang nasumpungan na ng ating Panginoon, tayo yung kanyang inaasang instrumento naman na yung mga naliligaw ay pagtyagaan ang utin. Amen? Amen. Panapag po sa Panginoon. Bilang mga nasumpungan na ng Diyos, God wants to use us to win the lost, to save the lost through us. Amen? Tayo magamit naman ng Panginoon. Tayo ba? Ang tanong tayo ba yung naghahanap ng kaluluwa? Nag-aakay pa ba tayo ng kaluluwa? O tayo pa rin yung inaakay? Are we the lost? Still the lost? Or we are the one who's seeking the lost today? Tayo ba ay lost pa ba? Tayo ba yung naliligaw? O tayo na yung naliligaw? Yung iba? Amen? Amen. So, alin sa dalawa? Naliligaw o nanliligaw na? Amen? Evangeligaw. Iba naman na evangeligaw. So, iba naman na evangeligaw. Amen? Pwede evangeligaw ng kaluluwa. Amen? Amen. So, this is the number one heartbeat of God. Yung imaakay. Sabi doon, isa lang daw ang kasalanan na nagsisi na akay sa pagsisisi. Great joy in heaven. Amen? Itatalo na ng mga angels sa heaven. Hello? Isa lang makakay mo. Makaisa ka lang. Sasabog na kaganakan sa heaven because of one soul that you want to Christ. Amen? Malakpak sabay noon. Sa pinakamatinding daan para magalang mo ang Diyos ay hindi lang mag-regular ka ng Sunday, may makaladkad ka. May makaladkad ka sa kanila ng Panginoon. It takes by force. Di naman kalagkan ng kamay. It takes force of God to win them from darkness to light. Amen? It takes force of prayer. It takes force of patience. It takes force of love of God just to win one person. Amen? From darkness to light. At magsisimula tayo mag-win, mag-akay ng ligaw sa sarili nating katawan, sa sarili nating asawa, sa sarili nating mga anak, sa sarili nating pamilya at kamag-anak. Kapon, first time namin mag-reunion, kaya halos sa maghapon, nasa reunion, sabi ko dapat nagre-ready ako, nasa reunion, because I need also to win my family to Christ. Amen? Amen? Nakaka-guilty. 20 years na ako, 30 years na nagmimiso sa ibang tao, may family. I have no time. So let's give time to our family. Amen? To win them to Jesus. Tasa kami kasama family sa church. Tasa kamay. Malakpakan yung kasamang family. Huwag kayong pupunta na ikaw lang. Laging hakot ng family. Amen? Amen? Laging hakot. Use your force. Use your full authority. Nakabutin mo sila sa Panginoon. Ang mga adik, nag-aakay ng mga tao maging adik. Ang mga magsusugal na nagagawa nila magsusugal ng iba. Ang mga nagda-drugs, nakakaakay mag-drugs ng iba. Ang mag-iinom, ang dami nagagawa mag-iinom. Ikaw, ilan ang nagagawa mo? Mananampalataya. Hello?
we also, tayo man ang anak ni Kristo, magdadala rin ng marami sa karan ng Diyos. Amen! Maramihan sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. May reproduction ng ating katawan kaya nagkakaanak. God also give you spiritual reproduction. Yung Word of God na nasa atin, it reproduce another baby in the kingdom of God. Hello? Amen? Sabi mo sa inyong katabi, ilan na ang anak mo sa Panginoon? May baby ka na ba sa Panginoon? May apo ka na ba sa Panginoon? Dapat may baby, may mga anak, at may mga apo na tayo sa Panginoon dahil walang baon sa kaharian ng Panginoon. Amen! Palakpak sa Panginoon! Hallelujah! Sabi ko sa katabi mo, hindi ka baon sa Panginoon. Mga anak ka ng kaluluwa. Kahit mahirap mga anak, lalaki at babae, sa kaharian ng Diyos, parehong nanganganak. Amen! Praise God. Sa physical, babae na nanganganak. Pero sa kingdom of God, babae, lalaki, walang problema. Lahat nanganganak. Mahirap, mayaman, may aral o wala, kahit anong klase, nanganganak ang natunay na nasa Panginoon. Nag-aakay ng kaluluwa. Nagbubunga. Hello? Ng marami. Sabi ng Panginoon na nang nananatili sa akin, magbubunga ng sagana. Sabi mo sa katabi mo, sagana ka na ba sa anak? Yung iba, sagana sa anak sa bahay. Pero walang anak sa Panginoon. It is impossible na nagkakari sa iyo ang Diyos na wala kang anak sa Panginoon, na wala kang aki sa Panginoon. It is impossible because the seed of God is more powerful than our human seed. Amen. Thank God. Wala na yun sa ating outline. Let's go. God is seeking for the lost. We should be a witness. Hello? Amen? Mag-witness tayo ng Lord. Sabi ito, tatanggap kayo ng power. When the Holy Ghost come upon you, and you shall be my witnesses. Pinahayo mga lagat, walang monthly allowance. Ang allowance lang nila, power. Sabi niya, power. Of the Holy Spirit. Para makahayo, una, kailangan mo si Kristo. Pangalawa, kailangan mo yung power na Holy Spirit. Amen? Lagi tayo mag-pray na tayo ay mag-church. Kasi nalolobat din kami. Kayo, tayo lahat, di po ba? Nalolobat tayo. Kaya lagi tayo mag-church. Amen? Mag-church sa Panginoon. Kasi tayo nalolobat din. Pag nagalit ka, lobat ka kagad. Siya dito madalas magalit, mabilis na malobat. Amen? Pag naingit ka, malolobat ka. Pag tumingin ka ng mahalay sa babae, malolobat ka. Marami. Pag tinignan mo yung bulsa mo walang laman, malolobat ka. Hindi mo ba? Pag ang tao daw ay mahaba ang muso, laging tulala, at tapos saan nakatingin, may ngiti ng ulo, senyales daw yan. Na walang pera. Nakakalobat. Pero as we look upon God, they that wait, they that look, they that hope upon the Lord, they shall renew their energy, their strength. Amen! Amen! Narinig nyo. So, seek, be a witness, be a fishers of men. Tayo po'y maging fishers of men. Next po, na hinahanap po ng Panginoon, God is seeking for true worshiper. Nasa Bible ba yun? Sabi dito, but the hour is coming, and now is when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. Sabi natin, seeking such to worship Him. Seeking. Hinahanap daw ng Bible ng ganung uri ng pagsamba. Amen? Hindi po ritual lamang, kundi in the Spirit of God. Worshiping under the Holy Spirit. And worshiping under the Scripture, the Word of God. There is Spirit, there is life, and there is truth. Kapag there is truth, no Spirit, like cemetery. Pagka may Spirit, there is no truth, cult ang lalabasan, di ba? So worship God in Spirit and in truth.
Sa buong Bible, si David, no? Ang isa sa kilalang kilala pagdating sa worship. Amen? He is a man, a worshiper. King David is a true worshiper of God. A man after God's own heart. No? Kilala siya bilang mananamba ng ating Panginoon. So siya minsan hinubad niya ang David hari para lang makasamba sa Panginoon. Amen po ba? At siya may akda ng Psalms. Maraming mga panalangin ng pagsamba sa Panginoon. So, let's be like David. Sige po, next po. So, ganun din po, sabi dito sa Romans 12:1, therefore, I argue, brothers and sisters, that your God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, that is your true and proper worship. So, ang worship po ay sa lumantipan, ino-offer ay hayop. Amen? Hayop. Pero ngayon ay yung sarili na natin. Amen? Iso-surrender to the Lord. Amen? Pwede nga tayo ay umaawit ng worship song, pero hindi lahat ay nakasuko sa Panginoon. Amen? You can sing worship song, but your life is not offering to God. Hello? A true worshiper is not only those person who sing song, Christian song, but a person who sings song and his life is dedicated, nakahandog sa Panginoon. Epstein Pine, they offer body, live life, baby, even their life to Satan. Nakahandog sila kay Satanas. Pero that's their worship to Satan. Pero higit sa lahat ng Diyos, mas karapat dapat paghandugan bilang ng katawan ng buhay. Amen? Tayo ba'y nakahandog sa Panginoon? Nakatalaga na ba tayo sa Panginoon? O kumakanta lang tayo pag Sunday? True worship, nakahandog ka na sa Panginoon. Amen? Siya na yung may-ari sa iyo. Whether may trabaho ka o tambay, ikaw ay sa Diyos na. Amen? Pag-aari ka na ng Panginoon. So, true worship, there is a living sacrifice. Buhay ka pa, nakahandog ka na sa Panginoon. Amen? Yung iba yung mamamatay na tsaka nagsasabi, Lord, iniaalay ko ng buhay mo sa iyo nung nag-iingalo na. Ang tunay na pagsamba, may buhay ka pa, inihahandog mo ng buhay mo sa Panginoon. Hello? Amen? Amen. Malakpak po sa Panginoon. Sabi sa isang kanta, take my life, a living sacrifice, holy and acceptable to you. Amen po? Kailan natin iihandog sa Panginoon? Kailan? Pag naghihingalo na? O ngayon na? Ngayon na? Tsaka na? Mas mainam ngayon na? Hello? Life is short. Death is short. Surrender that life now to God. Amen? Silang buhay, pagpasubo na natin yan, baka hindi pa natin isusuko sa Panginoon. Baka kalati na nakasuko, ito lang, no? O dito lang, di pa lahat. Yung kamay, di pa nakasuko. Ha? Kaya pala, o kaya yung paa, di pa nakasuko, di pa nahayo. Amen? O kaya nahayo, yung bibig, di pa nakasuko. Kaya maraming usap. Amen? Suko natin lahat sa Panginoon. Sige po, sabi po ito sa Revelation, nalalaman ko, sabi dito, remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works. Amen? Pero doon sa iba, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. So, yung church na yan, Ephesians, ay very active church. Amen? Active. Masigasig. Pero ang problema, sabi ng Panginoon, ito ang problema sa iyo, hindi mo na ako mahal gaya ng una. Hello? Wala na yung dati, hinit mo sa akin. Nalolobat na eh. Tayo may lobat ngayon. Seek the Lord.
while He may be found. Amen? Hanapin natin ang Panginoon at siya masusunod. Amen po ba? Minsan lumuhod din tayo sa Panginoon. Lumuhod tayo sa Panginoon. Sabi doon, go back to your first love. Minsan pag wala na yung first love, edi kung may first, may second love. I mean, so wala na yung first love, yung dati mong, amen, passion sa Panginoon. Minsan nawawala. Amen po. Hinahanap ng Panginoon. Part of worship. Not only part of worship. Number one, our first love to God. Hello? Siya pa rin ba first love natin? O may iba pa tayong first love? Siya pa. Sige po, hinahanap ng Panginoon ang true, not just Sunday worshiper, kundi every day.